You are now watching KG Channel. Hello and welcome back. Ito na po ang mga maiinit na balita. Hiwalay ang Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala viral online? Anong nangyari sa kanilang dalawa? Yan ang tanong ng maraming mga netizens ngayon online dahil nagkalat ang mga balitang breakup ni Mayor Mark Alcala at box office queen Catherine Bernardo. Shocking nga ang balitang ito online, tinapik din ito nila Ogie Diaz sa OG Diaz Showbiz Update. Sa mga kumalat na screenshots, tila on the rock daw ang relasyon ng aktres sa Lucena City Mayor at tuluyan na raw silang naghiwalay. Hindi pa man umamin ang dalawa sa totoong score ng kanilang relasyon, ay tila tinuldukan na umano nila ang kanilang relasyon. Dahil sa kumalat sa X na I pray for Mayor's healing at ibang mga post online tila kinagat nga ng mga netizens ang breakup issue ni Mark at Catherine. Dahil sa balitang ito ay maraming mga netizens ang napacomment. May mga nagsabing hindi pa nga daw umamin ang dalawa sa kanilang tunay na relasyon, break na daw agad. May nag-comment din na tila pakululang umano ito dahil sa mababang rating ng Someone Someday na pinagbibidahan ni Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador. May mga nagsasabi kasi na pakululang umano ang balitang ito para mag-hype ang programa ni Catherine. Hindi daw kasi maganda ang rating nito. Ito ang isa sa mga comment. Tapos ipipilit kay James, haha di kasi masyado maganda yung series. Ang comment naman ng isang netizen, but last weekend, Mark was seen picking up Catherine from her taping. Ayon sa mga post online, ang laki daw kasi ng ibinaba ng rating, ito ang sabi sa isang post. Ang laki ng binaba ng rating ng Someone Someday ni Catherine Bernardo, from 4.9 to 3.8. Ito naman ang post ng Chika PH. Someone Someday saw a massive ratings drop as early as episode 2, and people say the relationship of Catherine Bernardo with Mark Alcala is taking its toll on the show's reception. Maging sa YouTube ay mababa din daw ang rating ng show ni Catherine. Tila nakaapekto daw ang pakikipagrelasyon ni Catherine Bernardo kay Mayor Mark Alcala, kaya kokonti lang daw ang sumusuporta ngayon sa programa ni Catherine, hindi daw tulad ng mga previous na projects ni Catherine na box office palagi. May mga dumipensa naman kay Catherine at sa Someone Someday na nanonood at sinabing number 1 pa rin ang Someone Someday, hindi lang umano sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Ito ang sabi ng mga avid fan ni Catherine at mga nanonood sa Someone Someday. Philippines, still number 1. On July 30, it was number 1 TV show on Netflix PH and had already spent 5 days in the top 10. ABS-CBN News even ran a TV patrol segment 3 days ago. Someone Someday hataw sa Netflix PH, Malaysia at Singapore. Komento naman ng isa, wala namang issue ang mga tao sa Someone Someday. Sadyang ang gusto nyo lang i-highlight ay ang comments ng bashers ni Catherine. Puro negativity ang binabalita nyo tungkol sa Someone Someday mula pa nung nagsimula. Napaghahalataan kayo. Samantala, hindi naman nagbigay ng komento si OG Diaz tungkol sa Someone Someday dahil hindi pa raw niya ito napapanood at kakaumpisa pa lamang daw naman ng programa ni Catherine. Sana daw ay bigyan naman ng chance ang show at panoorin ito bago husgahan ang Someone Someday. Sabi naman ng iba na very fresh daw ang tambalan ni Kath at James dahil hindi sila yung typical na magkarelasyon or love team na matagal nang magkasama at kahit sino ay pwedeng panoorin ito. Someone Someday is a fresh of breath air. It's a change from the series that we have recently. Kahit sino pwedeng manood without having to worry about the content lalo na kung bata ang nanonood. Very natural yung aktingan ng lahat ng casts and may chemistry talaga sina Kath and James. Comment ng isang netizen. Samantala, hanggang ngayon ay wala naman comment si Catherine at rumored boyfriend na si Mark Alcala patungkol sa kanilang hiwalayan. May mga netizens na nagsasabing hindi umano totoo na hiwalay na ang dalawa dahil nakita pa nila na sinundo ni Mark Alcala si Catherine Bernardo. Ano ang masasabi niyo dito?